Yung mga idol, kumusta? Kauragong Petis nga po pala. So pag-usapan po natin ang gaganaping laban ng dalawang fighter na sina 2 Division Shakur Stevenson versus Edwin De Los Santos ng Dominican Republic. Ngayong Biyernes na nga po ang nakatakdang laban. So bago po ang lahat guys, huwag po natin kakalimutan mag-like at subscribe at pakiclick na rin po ang notification bell button para po sa marami po nating kwentuhan. So nakataya nga po dito ang bakanting titulo ni Devin Haney, ang WBC Lightweight World Title. Kapag nakuha ni Stevenson ang titulong ito, isa siya sa ganap na 3 Division World Champion. Pero palaban nga rin itong mga kalaban ni Shakur. Ayon kay De Los Santos, mga tol, hindi daw siya pupunta na nag-aalinlangan. Nandyan daw siya para lumaban. Nung narinig nga din daw niya na si Shakur Stevenson ang kanyang mga kalaban, ay agad daw niya itong sinunggaban dahil world title daw ang pinaglalabanan, at alam naman daw ng maraming boksingero na yun ang pinaka-aasam-asam dahil magbabago daw ang buhay niya kapag nanalo siya sa laban na yan. Alam naman daw niya na sa ngalan ng Diyos ay ibibigay daw sa kanya ang panalo. Nirerespeto naman ni Stevenson ang kakayahan ni De Los Santos dahil may puso daw ito pagdating sa laban. Basta siya ay nakapokus at ready na. So ayan mga tol, ay antayin na lang po natin ang nalalapit na laban po ng dalawang fighter na to sa darating po na Biyernes. Sa kabilang banda naman mga idol, ay makapalaban din sa card na yan si Emmanuel Navarrete. Didipinsahan niya ang kanyang WBO Super Featherweight World Title dito kay Robson Kungsikaw. Aminado si Navarrete mga tol, mahirap daw ang estilo ni Kungsikaw dahil isang fighter daw ito na may Olympics tie, pero pinaganda na daw niya ito. Pagdating naman kay Kungsikaw mga tol, ay malaking opportunity daw ito sa kanya ang mapalaban sa World Champion. Kaya nang malaman niya na si Emmanuel Navarrete ang kanyang mga kalaban, ay masaya siya at dali-dali niya itong tinanggap nang walang pag-aalinlangan. Sa kabilang banda naman mga idol, kung matatandaan po natin na nung sumabog ang balita nang sinabi ng promoter ni Casimero na si Misayoki Ito ng Treasure Boxing Promotion na hindi daw mabibigay sa kanya itong si Inoue sa ngayon. At dahil nga po dyan, ay agad nga pong binalita ni Silver Boys TV sa kanyang channel at sinabing tinabla na nga daw po si Casimero ng kanyang promoter. So nagsalita na nga po ang isa sa pinaka-defender ni Casimero at kasakasama niya sa laban na si Kuya Joseph. Ika niya na fake news na naman daw si Silver Boys kay Casimero at TVP or Treasure Boxing Promotion. Sa katunayan daw umano ay mangyayari pa rin daw ang Inoue versus Casimero. Kailangan lang daw ni Casimero ng 1 or 2 fight na impresibo. Kumbaga ay mapapabagsak ang kalaban, pagkatapos daw ay susunod na si Inoue. Sa katunayan din daw umano ay mayroon din daw 3 boksingero na naghahamon kay Casimero. Kaya hindi na daw sila mahihirapan pa na maghanap ng mga kalaban. So ibig sabihin yan ay tuluyan na ngang umatras itong si Yukinori Ogoni sa rematch kontra kay Casimero. Sabi ni Mark na meron po tayong 3 prospective fighters na gustong labanan si Casimero, which is hindi na tayo problema manghamon. Samantala, pumasyal nga sila Casimero sa Cebu kung saan nagtitraining ang mga boksingero. Kabilang nga po dyan ang former world champion Vegeta o Milan Melindo. Kaya habang nakikipagkwentuhan ng mga boksingero kay Cuadro Alas, ay isang netizen ang nag-comment sa video, wala na talaga magkapatid na to, mga vlogger at youtuber na talaga, wala na pag-asa sa boxing. Yan ang sabi ng isang netizen habang binablog ito ni Jason Casimero. Kaya agad naman po nag-reply itong si Cuadro Alas at tinawanan lang itong komento. Ngunit may nagtanggol naman kay Casimero at sinabi na wala kang pakialam at mag-vlog ka ng sayo. Maganda ang ginagawa ng magkapatid kasi dalawa ang kita. Ang tawag doon, mindset. So hanggang dito na lamang po tayo mga idol at maraming salamat po sa inyong panonood.